Masayang araw, mga ka-PL, nang dahil po sa pagpapakidnap sa isang tycoon, Filipino-Chinese businessman na matinong naghahanap buhay sa ating bansa, lumalaban ng patas, pumalag na po ang Filipino-Chinese community, mga kababayan. Ikinababahala po nila etong napapadalas na naman na kidnapping sa mga kababayan nilang Filipino-Chinese. Gumawa na ho sila ng hakbang. Kahit man siguro ako, isa ako sa mga Filipino-Chinese businessman na yan, gagawa ako ng hakbang, mga kababayan, para matigil at huwag nang madagdagan pa ang magiging biktima nitong mga pagkidnap sa mga kilala at mayayaman na businessman. Nang sa ganun, maalarma din at kumilos din ang mga otoridad para mapigilan ang tila ginagawa na lamang silang pagkakwartahan, mga kababayan. Ito po ang pahayag ng isang Filipino-Chinese, dahil nga pumalag na nga ang Filipino-Chinese community. Naglabas po ng pahayag itong dating presidente ng isang malaking business community. Ito ho, basahin ko. Dapat lang nagawin nila ito, at dapat katukin talaga nila ang PNP, mga kababayan. Kasi noong mga nakarang buwan, laging sinasabi ni Marupil na sinisisi niya di umano ang social media o itong mga nagpapakalat sa social media na di umano dumadami ang nagpo-post, nagre-repost ng mga nangyaring kriminalidad sa ating bansa. Kumbaga, tutol siya. Kasi siguro sa paniniwala niya, kapiraso lang o hindi totoo itong mga bali-balitang ito. Pero kalaunan, mga kababayan, edi inamin din ng PNP na, opo, tumataas man talaga ang kriminalidad sa bansa. Parang yung isinuka ko nila, mga kababayan, kinain ulit. Ito po ang sabi ng isang Filipino-Chinese businessman. Basahin ko po sa inyo, Filipino-Chinese businessman. Ikinababahala ang kidnapping sa mga kapwa negosyante sa Pilipinas. Dapat lang katukin ninyo ang tanggapan ng PNP. Nasa ganun, kumilos naman sila. Ikinababahala ng dating presidente ng malaking Chinese community sa Pilipinas ang mga kaso ng kidnapping sa mga kapwa niyang negosyante rito sa bansa. Manawagan kayo. Ako sa inyo, mga kababayan naming Filipino-Chinese businessman, mahirap na kasi baka masigundahan pa kayo Lumabas din kayo ng kalsada. Hindi sa pagkontra sa gobyerno, kundi magpahayag lamang kayo ng inyong pagkabahala dito sa mga nangyayari. Manawagan kayo sa bangag na presidente at sa PNP, na ayaw na ninyong masundan pa ang nangyari kay Anton Tan, o mas kilala sa pangalang Anson Ke. Ito tuloy ko yung basa. Sa Pandesal Forum nitong Martes, Abril 8, binahagi ng dating presidente ng Federation of Philippine Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII na si Dr. Cecilio Pedro ang mga kaso ng kidnapping sa mga Chinese. Ito sa akin lang ito, mga kababayan
Kidnapping na nga ginawa, humingi ng ransom. Nagbigay naman kasi nga gusto pang mabuhay, gusto pang makapaghanap buhay, pero pinaslang. Palagay ko lang hindi talaga mga kriminal. Yung alam yung literal, lehitimong kriminal ang gumawa nito. No? Kasi sa pagkakaalam ko, itong mga kidnapper na yan, oo, totoo, kumukuha sila ng tao, kapalit ng malaking halaga ng pera, pero kalaunan, pinapakawala naman nila. Marami nang nangyari niyan Sa bansa natin, marami na mga kababayan Pero dahil siguro, baka tatanga-tanga, itong mga kumidnap kay Anson Ke, mga kababayan, baka nakita sila. Nakita yung kanilang suot, kung ano man yung suot nila. At kapag pinakawalan nila, kahit na nagbigay pa ng ransom, pwedeng magsalita. No? Kaya ang ginawa nila, ginurgur na lang nila, mga kababayan. Kawawa naman yung pamilya. Naglabas na ng malaking halaga ng pera, pero patay din naman pala ang mahal nila sa buhay. Di ba? Baka kasi nakilala. Ano ba kasi suot nila? Bakit sila nakilala? O ito naman po, ang bilang, mga kababayan, ng mga nakidnap. From January up to now, there are 12 kidnapping cases including the recent one, mga kababayan. Out of the 12, 10 of them were Chinese. The 2 others were foreigner, saad ni Dr. Pedro. Ito lang yung nalalaman niya, mga kababayan. Ito lang yung alam ni Dr. Pedro. Baka meron pa silang hindi na nalaman, no? At dapat lang talagang tuldukan na ito para matigil na etong mga pagkidnap sa mga Chinese businessman, mayayaman pa naman. Ginagawa na lamang silang pagkakwartahan nitong mga buaya pa rin, mga kababayan. Buayang kriminal. Ayan. Ito yung sinabi ni Marvel na sinisisi niya daw yung social media. General Marvel, ano to? Akala ko ba bababa ang crime rate sa bansa? Bakit bakit pumalag na ito mga Chinese businessman? Hindi man ito papalag kung hindi dumadami ang bilang ng mga kababayan lang nakikidnap at pinagkakapirahan lang. Di ba? Ito pa. Nandyan pa ang kidnapping. There's a live case currently according to new report. Yes, there is a live case ongoing. Hindi pa nakalabas. Dagdag pa niya, mga kababayan. Ang nakakatakot po dito, mga kababayan, baka sinasakyan na lamang po ito. Naku, mahirap po kasi magsalita ngayon, mga kababayan. Baka mamaya, alam nyo naman, di ba? Mga gurgor. Basta ito na lang, magbibigay na lang ako sa inyo ng idea ko lang naman to. Baka may nakilala silang kasuutan nitong mga dumukot doon sa kilalang Chinese businessman na si Anton Ke. O baka nakilala niya. Alam niya na. Imbis na pakawalan, magsasalita yan. Gurgurin na natin. Ngayon, dahil sa pagkakapas lang nito kay Anson Ke, mga kababayan, bilang palusot po nila, may palusot din sila, Nagpalusot siyempre. Baka nga naman sakaling makalusot lang. Alam niyo po ang palusot. Di umano, sangkot itong si Anton Tan o mas kilalang Anson Ke nga sa Pogo. Kaya, ginurgor.
Ah! Ito, basahin ko. Sinabi na yun eh. Sinabi na, sangkot man yan sa, sa, sa Pogo, kaya ginurgor. Ngayon, siyempre, pamilya, alam ang totoo. Pamilya ni Anson Ke, kilala, alam ang totoong nangyari. Abay, mariin po nila pinabulaanan, mga kababayan. Ito po ang sabi, mariing pinabulaanan ng pamilya ng Filipino-Chinese businessman Anton Tan kilala rin bilang Anson Ke na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang pagpatay sa negosyante kamakailan. Ayan, para makalusot lang sila. Taga-POGO yan. Taga-POGO ba na walang legalidad na dokumento? Ayan, nag-ooperate sa ating bansa na illegal. Pinagkakakitaan niya ang ating bansa pero illegal yung ginagawa. Parang ganun ang gusto nilang gawin o gustong sabihin, mga kababayan. Kaya, ginurgor. Halimbawa, kung talagang ganun nga ang ginagawa nitong si Anson Ke, bakit hindi na lang pauwiin sa bansa nila? Bakit kailangan pang gurgurin? Diba? Sige nga. Simple-simple lang naman eh. Baka nga, totoo ang sabi-sabi ng ating mga kababayan na ang gumurgur din dito sa mamang ito, matapos pagbigay pa ng napakalaking halaga ng pera, kilala. Ayan, kilala. Kilala ang kanilang kulay, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo? Pag-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.